Nagsimula ang chapter nang ipinakilala ng Paniki ang kanyang sarili bilang Batbat. At tinanong si Sejun kung siya ang kanyang bagong amo. Nang makita ni Batbat ang mga bagong at hindi pamilyar na mukha sa kanyang harapan, medyo nagulat siya. Sinabi niya na ang nagbukas ng kulungan ay hindi si Scarem. At muling tinanong si Sejun kung siya ang kanyang bagong amo. Ipinakilala ni Sejun ang kanyang sarili at sinabi kay Batbat na siya ang nagbukas ng kulungan. Ngunit bago ang lahat, marami siyang tanong, kabilang ang pagkakakilanlan ni Batbat at kung ano ang ginagawa niya sa loob ng kulungan. Nagtaka si Batbat sa kanyang mga tanong dahil siya ay isang gintong paniki na nagngangalang Batbat, at dapat madali itong maintindihan ng lahat. Tungkol naman sa kung ano ang ginagawa niya dito, hinihintay niya ang kanyang amo na dumating. Nang marinig ito, si Theo, ang sertipikadong manghuhukay ng ginto, ay tinanong si Batbat kung nasaan ang ginto kung siya ang gintong paniki. Sinabi rin niya na medyo marumi si Batbat at tinanong kung kailan siya huling naligo. Ang kawawang Batbat ay hindi man lang alam kung ano ang ibig sabihin ng pagligo, at biglang nagulat si Theo. Tinanong ni Sejun si Batbat kung gaano na siya katagal nakakulong dito. At sumagot siya na dito siya ipinanganak at lumaki. Sinabi niya na medyo kakaiba ang kanyang bagong amo, ngunit nagpasya siyang pahangin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng regalo. Nagsimula siyang maghanap ng isang bagay at sinabi na nakuha niya ito mula kay Master Scarem, at dahil napakasarap nito, itinago niya ito para sa ibang pagkakataon. Matapos sabihin ang lahat ng ito, inilabas ni Batbat ang isang bulok na prutas na agad na nagdulot ng pagkasindek kay Sejun at sa kanyang mga kaibigan. Nagtaka si Batbat kung bakit sila nagre-react ng ganito dahil ito ay isang prutas na napakasarap. Tinanong ni Sejun si Batbat kung bakit niya kinakain ang prutas na ito. At mukhang masarap ito sa kanya. Inalok niya ito kay Sejun na sumigaw na kung kakain siya ng ganito, magkakasakit siya. Tinanong niya si Batbat kung ganito ang mga kinakain niya hanggang ngayon. At nasaktan nito ang damdamin ng kawawang nilalang. Nagsimula siyang umiyak habang sinasabi na ang prutas na ito ay kanyang kayamanan dahil nakuha niya ito bilang gantimpala sa paggawa ng mabuti. Sa tingin ko, nakalusot si Scarem. Ang goblin na iyon ay nararapat sa mas masakit na kamatayan. Sinabi ni Sejun kay Batbat na hindi maganda ang kanyang kasalukuyang kondisyon, at ang kulungang ito ay hindi karapat-dapat tirahan. Sinabi niya sa Paniki na lumabas muna, at natakot ito. Sinabi ni Batbat na sinabi sa kanya ni Master Scarem na ang labas ng mundo ay napakadelikado at nakakatakot. At kung lalabas siya, ang maliliit na nilalang na tulad niya ay kakainin o makakaranas ng kakilakilabot na mga bagay. Nagpasya si Sejun na maging tapat kay Batbat at sinabi sa kanya na bagaman maaaring may ilang sitwasyon minsan, ang labas ng mundo ay hindi gaanong delikado o nakakatakot. Sinabi niya kay Batbat na lumabas muna, at naramdaman ng kawawang Paniki na gumuho ang kanyang buong mundo. Nang makita ang Paniki na napakalungkot, nagpasya si Iona na aliwin ito. Sinabi niya sa kanya na siya rin ay mula sa isang maliit na species tulad niya. At makatitiyak siya na sayang ang kanyang buhay na manirahan sa isang madilim na lugar dahil ang labas ng mundo ay talagang maganda. Sinabi niya sa kanya na sa halip na kumain ng bulok na prutas, maaari niyang tangkilikin ang sariwang prutas at gulay kapag lumabas siya. Nagliwanag ang mga mata ni Batbat at nagsimula siyang maglaway ng marinigang tungkol sa sariwang prutas. Sumali si Sejun sa usapan at sinabi kay Batbat na mayroon siyang cherry tomatoes na itinanim niya mismo, at talagang matamis at nakakapresko ang mga ito. Tinanong niya ang Paniki kung gusto niyang tikman ang mga ito, at sabik na sabik siya tungkol dito. Sinabi ni Sejun na bago iyon, kailangan nilang lumabas muna sa madilim na kulungang ito, ngunit natatakot pa rin si Batbat. Sinabi ni Iona sa kanya na kung natatakot siya, maaari niyang hawakan ang kanyang kamay, nangangako na paprotektahan niya siya. Hinawakan ng Paniki ang kamay ni Iona at ibinagsak ang bulok na prutas habang umaalis sa subspace prison. Nakakasilaw ang liwanag ng labas ng mundo para sa kanyang sensitibong mga mata. Ngunit nang masanay siya sa liwanag, nabighani siya sa tanawin ng tore. Talagang nasasabik siya dahil sariwa ang hangin dito, at ibang-iba ang amoy nito sa kulungan. Nakahinga rin ng maluwag si Theo na nasa labas na sila, at medyo nabawasan ang baho ni Batbat. Tinanong ng nerbyosong Paniki si Sejun kung ano ang dapat niyang gawin ngayon.
At sinabi ni Sejan na curious siya tungkol sa loob ng kulungan at sa kanyang oras doon. Ngunit may mas mahalagang bagay na kailangan nilang gawin muna. Nagtatakang tinanong ni Batbat si Sejan kung ano ang mahalagang bagay. Habang napansin niya sina Oren at Theo na nakahawak sa mga ilong. Sinabi ni Sejan kay Batbat na ang unang bagay na dapat nilang gawin ngayon ay linisin at pakainin siya. Pagkatapos ay dinala niya ang paniki upang makilala ang iba pa niyang mga kasamahan. At ang masamang amoy niya ay nagdulot ng nerbiyos sa lahat na malapit sa kanya. Madaling nalutas iyon sa pamamagitan ng paliligo, at hindi lang si Batbat ang naliligo. Nililinas ni Mama Bear si Hegel na nakaupo doon na parang masunerang tuta. At halos hindi makapaniwala si Elka sa kanyang nakikita. Malapit doon, naliligo ang mga kuneho sa isang malaking paliguan, at sa tabi nila, tinatamasa ni Sejan ang isang mainit na palaigo kasama sina Baby Bear, ang sanggol na Ant, at Batbat. Habang nagpapahinga silang lahat, naghahanda ang inang kuneho ng pagkain, at ang kanyang dalawang matatabang anak ay nagsimulang kumain bago ang sinuman. Pagkatapos ay nagdala siya ng tomato juice para kay Sejan, na talagang pagod pagkatapos magtrabaho sa bukid. Lahat ay nakakuha rin ng isang baso ng juice, at nagsimulang kumislap ang mga mata ni Batbat sa galek nang matikman niya ang isang napakasarap na bagay sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Dahan-dahan siyang nagbubukas sa iba at natuwa nang makitang nagtatawanan ang lahat sa kuneho na umitim ang mukha habang hinihipan ng apoy. Habang karamihan sa mga tao ay naliligo, magkasamang natutulog sina Iona at Theo, at ang itim na kunhong mandirigma ay palihim na umalis kasama si Piu Piu. Hindi nagtagal, nagising ang lahat at nagising din sina Iona at Theo. Habang nagpapahinga ang lahat sa balkonahe ni Sejan, nag-usap sila ni Iona ng pribado. Una niyang binanggit na mukhang nag-a-adjust ng maayos si Batbat, at hiling ni Iona na makahanap siya ng ligtas na lugar dito. Pagkatapos ay tinanong niya si Sejan kung ano ang plano niyang gawin sa subspace prison, at sinabi niyang mayroon siyang ilang ideya. Una, tinawag niya ang subspace prison, gamit ang susi, at agad na lumitaw ang pinto sa harap niya. Kinumpirma nito ang kanyang teorya na maaari niyang tawagin ang subspace prison saan man siya pumunta. At sinabi ni Iona na nakatali na ito sa kanya ngayon. Sinabi ni Sejan na kanyang lilinisin ito at gagamitin bilang imbakan, dahil madali itong magiging portable na bodega. Sinabi ni Iona na gusto niyang tumulong doon, at humingi ng pahintulot kay Sejan na i-upgrade ang subspace prison upang maging mas mahusay bilang bodega. Sinabi niya na ang magic spell na ginamit upang likhain ang subspace prison ay luma at basic, kaya maraming puwang para sa pagpapabuti, at maaari pa niyang palakihin ang kapasidad nito ng malaki. Plano niyang linisin ito, maglagay ng mga ilaw at stand, at pagbutihin din ang itsura. Natutuwa si Sejan sa narinig niya, at tinapik ang ulo ni Iona. Sinasabing talagang kahanga-hanga siya dahil nagagamit niya ang lahat ng uri ng mahika. Ang ating cute na munting hamster ay masayang-masaya rin na purihin siya. Ngunit higit sa lahat dahil iniisip niyang siya ang itim na dragon na nagpapatakbo ng tore. Itinago niya ang kanyang mukha sa kahihiyan habang tinatawag si Sejan na mabait na dragon, at pagkatapos ay pumasok sa subspace prison upang i-renovate ito. Pagpasok niya sa loob ng subspace prison, sinimulan ni Iona na purihin si Sejan, sinasabing sa kabila ng pagiging dragon, nagpapakumbaba siya at tinatreto ang lahat ng pantay-pantay. Gusto niyang ma-spoil ng isang taong mabait at masigasig sa maliliit na bagay tulad ng household magic, at kaya niya ibibigay ang kanyang makakaya para ayusin ang loob nito. Sa gayon, inilabas ni Iona ang kanyang mahika at sinimulan ang pag-renovate. Samantala, ang itim na kunhong mandirigma at si Piu Piu ay nakaupo sa ilalim ng lilim ng isang puno at pinapanood ang malawak na taniman ng carrot sa harap nila. Katatapos lang nilang kumain, at tinanong ng itim na kuneho si Piu Piu kung nagustuhan niya ang mga carrot. Sinabi niya na talagang masarap ang mga ito, mas masarap pa kaysa sa mga kinain niya sa kaharian noong bata pa siya. Habang pinag-uusapan ang kanyang pagkabata, biglang nalungkot muli si Piu Piu. Sinasabi sa itim na kuneho na habang tumatakas siya kay greed at nagkakaroon ng madaling buhay, nagdurusa ang kanyang mga tao. Nahihiya siya na wala siyang nagawa para sa kanila, lalo na dahil pinanghahawakan ng itim na kuneho at ng kanyang pamilya ang dangal ng mga kuneho at nagtatanim ng mga nakalimutang pananim dito.
Agad na tumayo ang itim na kuneho at sinabi kay Piu Piu na nagkakamali siya, dahil pinapalakas niya ang kanyang lakas at kaalaman upang labanan si Greed at iligtas ang mga kuneho. Medyo gamaan ang pakiramdam ni Piu Piu, ngunit naniniwala pa rin siya na tinalikuran niya ang kanyang mga tao sa mahabang panahon, at oras na para panagutan niya ito. Nanumpa siya na gagawin niya iyon anuman ang mangyari. At naantig ang itim na kuneho, sinimulang sabihin kay Piu Piu na ipinanganak siya sa ika-79 na palapag, kaya wala siyang ideya tungkol sa Red Ribbon Kingdom. Ngunit naramdaman niya mula sa kanyang mga magulang at iba pang nakatatandang kuneho kung gaano nila hinahangad na makabalik doon. Nararamdaman niya ang parehong pananabik sa puso ni Piu Piu, at sinasabi ng kanyang instinct na gusto niyang pumunta doon dahil yun ang kanyang tunay na tahanan. Buong pagmamalaki niyang sinabi na gusto niyang ibalik ang magandang Red Ribbon Kingdom, at napatitig lang si Piu Piu sa kanya ng may paghanga. Pagkatapos ay lumingon ang itim na kuneho kay Piu Piu, sinasabi sa kanya na siya ang dapat manguna sa kanila ng may ngiti. Pagkatapos ay lumuhad siya sa harap niya at sinabi na ang kanyang tunay na pangalan ay Payek, at sinabi na narinig niya na ang mga itim na kuneho ay maaaring maging mga kabalyero na nagpo-protekta sa kaharian. Sinabi niya na gusto niyang maging kanyang kabalyero, na tutulong sa kanya na mabawi ang Red Ribbon Kingdom at protektahan ang kanyang kaligayahan. Hiniling ng ating batang lalaki na si Payek ang pahintulot ni Piu Piu na maging kanyang kabalyero, at masaya niyang ibinigay ito sa kanya. Hinawakan niya ang kanyang kamay, at ang dalawa sa kanila ay dahan-dahang lumapit sa isa't isa, dahil alam nilang ang kanilang relasyon ay magiging higit pa sa isang prinsesa at ang kanyang kabalyero. Gayunpaman, nang malapit na silang dumating sa magandang bahagi at maghalikan. Dumating si Baby Bear at ginulat sila sa pagtatanong kung ano ang ginagawa nila. Nagulat sina Piu Piu at Piyek nang makita siya, at tinanong siya ni Piyek kung gaano katagal niya silang pinapanood. Sinabi sa kanila ni Baby Bear na ngayon lang. At sa tabi niya, tumatalon ang Baby Ant, sinasabing nagpo-protekta rin siya. Kaya gusto rin niyang maging kabalyero. Pagkatapos ay sinabi ni Baby Bear kay Payek na kailangan nilang bumalik sa bahay ni Sejan ng mabilis. Dahil hinahanap siya ng lahat at si Piu Piu, tinanong ni Piyek kung ano ang nangyayari, at sinabi sa kanya ng Baby Ant na maraming pusa at lobo. Sinusubukan ni Baby Bear na patahimikin ang mausisa at sobrang excited na batang Ant. Habang sinasabi niya sa kanyang kaibigan na, kung hindi sila kikilos agad, ang ika-67 palapag ay masisira bago pa nila harapin si Greed. Nag-alala sina Piyek at Piu Piu nang marinig ito at agad silang nagmadali sa lugar ni Sejan. Kung saan nagpapahinga ang mga lobo at mga mangangalakal ng pusa mula sa ika-67 palapag matapos nilang magmadali sa ika-79 na palapag ng mabilis hanggat maaari. Habang sila ay nagpapahinga, sinabihan ni Sejan si Piyek na huminga muna bago magsimula ang pagpupulong. Tinanong ng isang lobo si Sejan tungkol kay Iona, at ipinaalam niya sa kanya na abala siya sa ibang bagay sa ngayon. Sinabi niya na kung mayroon silang anumang bagay na may kaugnayan sa Magic Tower. Si Piu Piu ay maaaring kumilos bilang kinatawan ni Iona at maaari nilang makausap siya. Agad na sinabi ng lobo kay Piu Piu ang sinabi na niya kay Sejan. Ang mga balang sa ika-67 palapag ay naging kulay lila, at dahil sa kanilang malakas na lason, ang matitigas na dahon ng berdeng sibuyas ay nalalanta. Ang mga mandirigma na nakatalaga doon ay mabilis na nawawalan ng kontrol sa sitwasyon. Ngunit salamat sa detoxifying na berdeng sibuyas na gumagana laban sa lason. Sinabi ng lobo na kailangan nila ng karagdagang puwersa agad, at sinubukan ni Sejan na pag-isipan kung ano ang maaari nilang gawin sa sitwasyong ito. Agad niyang inutusan si Theo na punan ng kalahati ng mga bundle ng pusa ng detoxifying na berdeng sibuyas at pagkatapos ay sinabi sa mga kuneho na punan ang natitirang kalahati ng pagkain. Sa sandaling iyon, dumating ang isang kuneho doon dala ang mga sandata ni Sejan. At habang inilalagay niya ang mga ito sa kanyang balikat, tinanong niya si Aileen kung may anumang abnormalidad sa loob ng tore. Sinimula ni Aileen na suriin ang anumang problema, at bigla, isang berdeng alerto ang lumitaw sa harap niya. Kung hindi ninyo natatandaan, ay ang pinakamataas na prioridad na alerto, na nagpapahiwatig na ang isang species sa loob ng tore ay malapit ng maubos. Mabilis na ipinaalam ni Aileen kay Sejan ang tungkol sa berdeng alerto.
At inatasan siya ng isang mid-manager quest upang iligtas ang mga Jewel Frogs mula sa pagkaubos sa Novia Swamp sa ika-67 palapag. Nung una ay para patayin ito, ngayon ay para iligtas sila. Napagtanto ni Sejin na ang quest ay nasa parehong palapag ng pag-atake ng balang, at kinumpirma ni Eileen bago siya italaga bilang middle manager. Sinabi sa kanya ng system window na siya ay teleport sa ika-67 palapag sa loob ng 30 segundo, at maaari niyang isama ang kanyang mga tauhan. Panahon na upang pumili ng mga tauhan, at tulad ng nakaraang pagkakataon, hindi gaanong makakatulong si Eileen kay Sejin. Bukod doon, hinaranggan niya ang kanyang lolo, at hindi rin siya makakatulong sa kanila. Binalaan niya siya na sa pagkakataong ito ang sitwasyon ay magiging mas mapanganib. Dahil sa mga balang, at sinabi na kahit na lumakas ang kanyang Dragon Heart, hindi niya maaaring ipadala ang malalakas na halimaw mula sa ika-79 na palapag kasama niya. Tinanong niya si Sejin kung magiging okay siya, at mayabang niyang sinabi sa kanya na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay dahil espesyal siya. Sinabi niya sa kanya na sisiguraduhin niyang hindi babagsak ang ika-67 palapag sa mga balang, at hiniling sa kanya na ipaubaya ang lahat sa Tower Farmer. Sa sandaling iyon, lumapit si Theo kay Sejin, na sinasabi sa kanya na naimpake na ng mga pusa ang lahat ng berdeng sibuyas. Sinabi ni Baby Bear na kumain na siya ng marami, kaya makakalaban siya ng kanyang buong lakas. Nagboluntaryo si Pio Pio na suportahan siya sa kanyang mahika, at syempre hindi hahayaan ni Piot na pumunta siya sa mapanganib na sitwasyon ng mag-isa. Pinili sila ni Sejin bilang kanyang mga tauhan para sa misyon, at habang ang countdown timer ay umabot sa 0. Sila ay na-teleport sa Novia Swamp sa ika-67 palapag. Wala silang oras para mag-react at bumagsak na una ang mukha. At si Theo lamang ang nanatiling ligtas dahil lumapag siya sa likod ni Sejin. Bumangon ang lahat na nagpapanik dahil sa hindi inaasahang paglipag. At nagsimula silang magreklamo na dapat ay mas maayos ang landing point. Habang nababawi nila ang kanilang balanse at sinusubukang maghanap ng paraan palabas, napansin ni Pio Pio at Piek ang isang kulay lilang balang na nakatitig sa kanila, at sa kasamaang palad, hindi ito nag-iisa. Si Sejin at ang kanyang grupo ay napapaligiran ng libu-libong nakamamatay na kulay lilang balang, at natakot sila nang makita ang mga ito. Nagsimulang magliparan ang mga balang sa kanilang paligid. At pagkatapos ay sinabi ng system window kay Sejin na hanapin at alisin ang sanhi ng pagkaubos ng mga Jewel Frogs. Alam ni Sejin na walang ibang gagawa nito kundi ang mga balang na ito. At sinabi niya sa kanyang grupo na maghanda dahil lalabanan at tatalunan nila ang lahat ng ito. Iyon ang katapusan ng video, at ang katapusan din ng unang season ng manhwa. Nagulat din ako sa balitang ito gaya ninyo, ngunit ito ang ika-100 kabanata at ang katapusan ng season 1, na talagang nag-iwan sa atin sa isang cliffhanger. Napakaraming tanong ang kailangang sagutin. Malinaw na nakaligtas sila dahil kung hindi ay walang season 2. Ngunit maaaring kailangan nating maghintay upang makita kung paano ito mangyayari. Tingnan natin kung magkakaroon ng update sa darating na Biyernes March 14, 2025. Mag-iwan ng like at komento kung nagustuhan ninyo ang video na ito at tingnan ang iba pang mga video sa aming channel habang hinihintay ninyo ang susunod na bahagi.